Okay, so muli magandang araw mga kababayan ko mga Pilipino at Pilipina. Meron tayong paglilinaw ngayon paglilinaw. So kapag sinabing paglilinaw, lilinawin natin mabuti. Ano nga ba yung tinuturo nito ni si Pilipino o ni Sir John? Tawagin niyo lang po akong Sir John. Ako po Junior. Kasi hindi ko lang po nailagay dun sa aking Filipino Arellano Junior po yon, ha? Okay, may gagawin po tayong paglilinaw, ha? So ang ibig sabihin po ng tinatawag nating electronics, ano? Yung tinatawag nating electronics. Okay. Ayan. Lilinawin po natin mabuti ang electronics. Ano nga ba ang electronics? Okay. Ngayon, meron tayong pag-uusapan at lilinawing mabuti. Kasi medyo malabo, hindi malinaw. Bakit nga ba, ano nga ba itong pinagtututurong ito? No? Ano bang itong ginagawa naming content na ito? Okay, so, ito po, ang electronics po ay may dalawang ibig sabihin. Ang sinabi nating electronics, ito yung electricity at saka electron. Electron at saka electricity. Lilinawin nating mabuti, ha? Okay. So, ang electronics ay mga semiconductor. Semiconductor. So, meron tayong dalawang klase na dinadaluyan, ng kuryente. O yung tinatawag na conductor of current. So, ano ba yung current? Yung current, ang ibig sabihin nun sa Tagalog, anong Tagalog ng current? Ang Tagalog ng current ay puwersa o lakas o voltahe. Yan ang ibig sabihin nun, So, conductor and semiconductor of current. Sa English, So, ngayon, hahawak ako ng isang dinadaluyan ng kuryente, Meron tayong mga dinadaluyan ng kuryente. May hawak ako, Ang hawak ko ay ang tinatawag nating conductor and semiconductor of current. Okay. Ngayon, eto. Hawak ito ngayon, Okay. So, ngayon, lilinawin natin mabuti, Ano ba ang electronics? Ano ba ang conductor? Ano ba ang semiconductor? So, sa Tagalog, ang conductor, ito yung mga dinadaluyan ng kuryente, Okay. Dito sa hawak ko, ito yung tinatawag na power cord. Ito sa computer, Ito ay bahagi o piyesa ng computer. Sa CPU o Central Processing Unit at saka sa monitor. Ang tawag dito ay power cord. Ang tawag naman dito extension. Ang tawag dito, ang dumadaloy dito ay mga kuryente, na tinatawag nating daluyan, kuryente o semiconductor, na ang ibig sabihin nito ay dinadaluyan ng kuryente na hindi nagbabago, yung current, conductor of current, yung current, yung lakas, yung lakas ng kuryente na dumadaan dito hindi nagbabago. Okay. Ngayon dito, ang tawag naman dito semiconductor. Ang tawag dito ay semiconductor. Okay, ulitin ko Ulitin ko. Conductor of current. Ito, power cord, extension. Ito ay semiconductor of current. So, dito mayroong mga pagbabago ang kuryente na dumadaan. Dito nga, sinasabi ka natin dito, ang pamilyang resistor ay tagapaglimita o control sa daloy ng kuryente. Okay. Ito, lilinawin nating mabuti, Lilinawin nating mabuti.
itong tinatawag nating conductor of current, itong mga kable, mga cable, ito ano, ito, meron tayong power cord, meron tayong extension, pakita mo Krisha itong mga extension na ito, ano, ito, mga dumadaloy dito ay kuryente, ano, sa English, current, na, conductor of current. O ibig sabihin, yung lakas ng kuryente ay dumadaloy dito. Samantala't itong ating tinatalakay, itong itinuturo ko sa inyo, na, ito ang mga semiconductor na kung saan nagbabago, na, may pagbabago ang daloy ng kuryente. Ano yung pagbabago na yun, sir? Ano yung pagbabago? Ang pagbabago na yun ay kapag dumaan sa mga piyesang ito, ang kuryente ay pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. At ang kuryente, pwedeng maging signal o frequency o magdala ng tinatawag nating data. O papasok tayo ngayon ha, sa modernong pamamaraan natin ngayon, data. Marami tayong pag-uusapan na data. Okay. Meron tayong dinadaluyan ng data. O ito, ang tawag naman dito sa hawak kong ito, no, itong dalawang ito, na hawak ko, saka ito, data cable. Part of computer. Na, data cable itong hawak ko. Ang dumadaan dito, data. Alam niyo naman yung data sa panahon ngayon, ano, moderno. Uy, ano ba yung data mo? Malakas ba yung data mo? Ano ba ibig sabihin ng data? Kagaya ng Wi-Fi. No, internet. May meaning ang Wi-Fi, ha? May meaning yun. W-I-F-Y, F-E. Ano ibig sabihin nun? Krista, i-research niyo yan, ha? Ano ba sa Tagalog ang research? Sa Tagalog, sabi ng teacher nyo, mag-research kayo at inaantok na si Krista. Ayun, ibig sabihin, mag-research sa Tagalog, ano, sabi ng teacher niya, sa Tagalog ng research ay isaliksik, saliksikin nyo, hanapin nyo, yun ang tinatawag na research o search, hanapin. Nasa inyong cellphone yun eh. Ate, i-search mo si Kuya Jun. Oh, i-search English tayo, galing natin English, pero hindi natin kayang Tagalog. Hanapin, suriin, saliksikin. Yan ang tawag sa tinatawag nating search o research. Ayan na. Ayan na. Sinasabi. Sige. Okay. Okay na. Play na. Okay. Ayan na. Ulitin ko ha. Marami tayong pag-uusapan sa mundo ng panahon at pag-uusapan natin yung mga nakaraan. Okay? So, lilinawin natin mabuti. Na? Ang pag-uusapan natin dito, ulitin ko ha, conductor at semiconductor. Conductor at semiconductor. Sa Tagalog, dumadaloy o dinadaluyan ng kuryente na hindi nagbabago ang kuryente. At mayroon nang nagbabago ang kuryente, nagiging signal, nagiging data. Kaya dito may hawak akong kable. Ang tawag dito ay data cable. Hindi ho voltahe ang dumadaloy dito ha. Ang dumadaan dito ay data. O yan, data. Ano ba sa Tagalog ang data? Krista. Pag-uusapan natin yan sa susunod nating content. Sa susunod nating video. Kasi pagdating natin sa tinatawag nating computer parts, pag-uusapan natin yan. Pagdating natin sa computer parts, makikita natin, ay yung pala yung data. Magkaiba yung data cable sa power cable. Ano? Magkaiba ang data cable sa power cable. Bakit natin pinag-uusapan dito? Ang pinakamahalaga dito ay yung tinatawag na daluyan ng kuryente. Ang daluyan ng kuryente, lahat yan. Lahat po ito ha, dinadaluyan ng kuryente. Dinadaluyan ng kuryente. Etong mga semiconductor ay nagbabago. Ano? Sinasabi nga nating electricity o yung tinatawag na electron. Ano? Mahabang pag-uusap ito kapag nag-aral ka. Kasi itong electronics nga ito, 2 to 3 years. Kinukuha ko lang sa inyo ng madaling panahon para maintindihan ninyo. Balikan natin ang mga sinaunang nating mga gadget. At ay nasa mga gadget natin, ano? Ang mga sinauna natin nung una, na sinasabi natin,
mayroon tayong tinatawag na radyo, na meron tayo. Pag madali ninyong maintindihan dito, noong una, may telepono. Okay. O, para maintindihan yung lahat, noong bang mga 19, ang nakaraang mga panahon, kapag ikaw ay mayroong radyo sa bahay, may sinasabi ka na, mayroon kang telepono, uy, may telepono kayo. No? So, ibig sabihin, may kayamanan ka na. Ngayon, sa panahon ngayon, pag sinabing may cellphone ka, iba na rin ang dating mo, no? Pero yan, nag-umpisa lahat yan dito sa tinatawag nating mga piyesang ito. No? Yung una, yung tinatawag nating telepono, no? Ano ba ibig sabihin ng telepono? Saan ba nanggaling ang salitang telepono? Saan bang kailangan pag may gadget kayo, alam nyo ang ibig sabihin. Alam mo ibig sabihin ng cellphone? Oh, wala. Talo tayo talaga ng ibang bansa. Talo talaga ng mga bata sa ibang lugar, lalo sa Japan, no? Sa ibang bansa, pag sinabing may gadget silang cellphone, alam nila yon. Ano ibig sabihin ng cellphone? No? Dito tayo naman kung cellphone, hindi mo alam kung ano yung cellphone. Anong meron sa cellphone? So, dapat malaman natin. Ano? Okay. Yan po, meron po yan sa cellphone. Meron yan sa computer. Na? Noong una, ito pagkakaiba ho sa panahon ngayon. Ano? Sa panahon ngayon, noong una, sabi ko nga, pag ikaw may telepono sa bahay, mayaman ka na. Telepono pa lang yun. Ano? Saan ba nanggaling yung lahat ng yan? Ha? Noong una, may telepono, may telegram, hindi nyo na inabot yung telegram, ano? May mga ibig sabihin yan. Ngayon, sa siyensya, sa abot ng ating nakakayang karunungan ngayon, aba, nawala na yung telepono. Pawala na yung telepono. Nagkaroon na ng tinatawag na cellphone. Ano ba ang mga piyesa ng mga cellphone na yan? Ito po yan, ha? Ito. Pag-uusapan natin yan. Semiconductor na yan. O, kaya pag-uumpisa pa lang natin ito, ano? Naandito pa yan, ha? Dito pa lang ho tayo sa piyesang resistor. Pakita mo, Krista. Krisha, ito, ha? Ito. Dyan, ano? Ang pamilyang resistor. Ito pa lang po yan, ang pamilyang resistor. Ano? Okay. Paano nga ba na yung kuryente at saka yung signal ay nagiging isang data? O yan, data, ano? Noong unang panahon, wala pa yung grade 1 ng Maynila, noong unang panahon, yung mga telephone operator, telephone operator, social na ang dating mo, ano? Anong course mo? Telephone operator. Ano bang ginagawa ng telephone operator? Sapagkat ang kuryente yan, electronics yun, electronics ang telepono. Ang cellphone, electronics yan, mga semiconductor meron yan. Ano? Yung ginagawa ng telephone operator nung una, meron silang dumadaloy na data, meron silang mga outlet na sinasaksak. Kapag may tumatawag, ililipat yung saksakan doon sa isang butas o outlet. Pag may tumawag, lipat uli yung isa. Ganon ang operator ng telepono. Palipat-lipat yung Ngayon, hindi na, Ang telepono natin ngayon, anong klaseng telepono meron na tayo ngayon? Ano ng klase? Cellphone. Wireless. Ang telepono noon, mayroong wire, mayroong kable. Dadaya lang yung number. Makakatawag mo na, makakausap mo na. Wala na ngayon yun, Ngayon, nabago na. Dumating na yung panahon na talagang nabago na. Bukod sa Noong una, ang telepono mo, pagka ikaw ay mayroong importanteng ipapahatid balita doon sa iyong kamag-anak sa mga probinsya, ang tawag doon, telegram. May telegrama. Gusto kong makausap si Krista kasi nasa Mindoro, sa Zambales, o titelegramahin. Ang telegrama noon, parang barok ang salita. Punta ako dito, importante ba
Dadaan pa yon sa postal, dadalhin pa ng kartero. 3 araw yon bago makarating doon. Ay dito, kahit nasa ibang bansa ka, nasa Japan, Australia, Amerika, ay makakausap mo pa kaharapan, no? Face to face kayo, nadong kayo, na nag-uusap, no? Ang tawag doon, online. Kaya nawala na yung telepono. Sana yung naging, yan ang mga sanhi ng ating mga piyesang ito. Yan tayo nag-uumpisa. Kaya may paglilinaw, nililinaw ko sa inyo. Dito, nagbabago ang kuryente. No? Nasa ngayon ay nagaging data. Kaya nga may mga data cable, may hawak akong data cable. Ano? Ito yan. Yan ang nagpapabago. Naging nagta-translate yan ng video. English na, no? Ibig sabihin ng translate. Sa Tagalog ang translate, Krista, ang sabi ng teacher, translate. Magpapalit. Na? Magta-translate. Na? Translation, kung tawagin. No? Manonood ka ngayon nung una, ano? Maraming yung cellphone ngayon, maraming ang iniwang mga gadget eh. No? Ano yung iniwan ng gadget ng cellphone natin ngayon? Pero hindi mo alam, ito yan, mga pyesa yan, yung mga pyesang yan, nadyan yan. Ang iniwan ng gadget noon, ng cellphone ngayon, nawala, halos pailan-ilan na lang ang telepono. Nawala, ang pailan-ilan na lang na sige. Ayan na. Okay. So, ulitin ko ha. Ang iniwan ng cellphone na gadget ay una, ang telegram. Pangalawa, ang telephone. Pangatlo ngayon, nawawala na ang television. No? Kasi pwede nang manood sa YouTube, sa Facebook. Kaya yan ang ginagawa ko. Pwede ako panuorin nyo. No? Online. O yung tinatawag nating mga content ko na ginawa. Wala na. Halos naiiwan na ni cellphone. At kagandahan ni cellphone, kahit na doon ka sa puno ng mangga, sa puno na kung saan puno. Oh, yan. Ayan po ha. Pero, yan lahat ng yan na nasa laman ng cellphone na yan, na yung mga pyesa ng cellphone na yan, dito ho nanggaling yan sa semiconductor na yan. Kaya paglilinawin ko sa inyo na kasi nagmamadali tayo, no? Minsan bakit naman pag-aaralan pa yan, kaya nga ho yan tayo mag-uumpisa para hanggang sa makarating kayo sa mga cellphone at computer na gadget ngayon. Alam nyo na ang laman yan, itong mga semiconductor na ito. Maliwanag po? Maliwanag, ha? Okay. Yan ang ibig sabihin ng semiconductor at conductor of current. Na mga dumadaloy na kuryente, naging signal, naging data. No? Ayan po ang nilalaman yan. Ulitin ko ha, pakita mo Krisha ha. Yan, nilalaman yan. So, nasa parte pa lang tayo ng pamilyang resistor. Ang isusunod natin dito ay ang pamilyang capacitor. No? Ulitin ko, ano nga ba itong mga piyesang ito? Ito po yung mga semiconductor ha, na dinadalo yan ng kuryente na nagbabago. No? Nagbabago. Yung daloy ng kuryente, nagiging signal, nagiging data. No? Okay. Ito po yan. Susunod natin ang diode, transformer, transistor, integrated circuit. Lilinawin niyo pong mabuti natin ha. May paglilinaw po akong ginagawa ngayon. Ha? Ano ba ang ibig sabihin itong itinuturo kong ito? Ha? Ano ibig sabihin ng electronics? Ayan po ha, ang electronics ay mga piyesang semiconductor. Ang electronics ay mga piyesang semiconductor, resistor, tulong mo siya, capacitor, diode, transformer, transistor, ang integrated circuit. Okay. Narating na ngayon natin ang latest na mga gadget natin, ang cellphone. Ano? Ang dami niyang iniwan eh. Ano? Ang daming iniwan ni cellphone. Sa isang cellphone, sabihin ko sa inyo ha, sa isang cellphone, tatalakayan natin yan ha, sa isang cellphone, nadyan si telepono. Nakapaloob dyan. Bakit naging telepono? Dahil nga sa mga electronic semiconductor na ito, nagbabago.
Na? Sa isang cellphone, nakapaloob dyan ang tinatawag nating television. Kaya may video yan. No? Yun tinatawag nating television. No, ang ibig sabihin ng television, tatalakayin natin yan. Dalawang words yan, ano, sa Tagalog. Dalawang words. Yan tinatawag nating television. Television. Ha? Sa Tagalog, ang tele ay sound sa Ingles, ang vision ay video, at Tagalog ang sound, boses, at sa Tagalog ng visyo o video ay larawan. O na dyan, yan, tatalakayin natin yan pagdating sa television, no? Okay. Ano pang dala-dala ni cellphone na iniwan nung unang panahon? Yung radyo, nung una, pagka may radyo kayo sa bahay, ano? Naku, may radyo kayo, yaman naman ninyo, no? Ano pa? Yung television. Nung una, kapag may television sa isang baryo, isang barangay, no? Nagmamadaling kumain ng hapunan yung mga bata. Bakit? Kasi manunood kami ng TV. Kasi may palabas na anong pangalan nung sa television na palabas na si Fernando po, si Dolpe, nung panahong yon. No? Kasi pag may television kayo sa isang baryo, mayaman ka na. Krisya, mayaman ka na, Krista. Kasi meron kayong television. O ngayon, pag may cellphone ka, social. Pero ngayon, nag-upgrade ang cellphone mo. Naku, luma na yung cellphone mo, keypad pa lang yan. No? Dapat ngayon, di touch-touch na. No, sa Tagalog yung touch-touch ay ano? Ha? Ang touchscreen, ano sa Tagalog yung touchscreen? Ha? O, galing natin sa English, pero pagdating sa Tagalog na, wala na, patay na tayo. Ha? Okay, ayan po yan. Yan ang nilalaman ng cellphone. Inuna ko na ha. Kaya sabi ko may pagbabago sa aking pagtuturo ngayon. Paggawa ng content ngayon, may pagbabago. Hanggang dumating na, sasabihin, ano na yan old, ano na yan yung electronics na. Diyan po nag-umpisa yan ha. Hindi ka pwedeng mag-umpisa, hindi ka pwedeng matapos kapag wala kang inumpisahan. Kaya itong inuumpisahan natin. Darating tayo dyan sa part ng cellphone. Na? Ituturo ko po yan. Ha? Bakit po? Ito pong hawak ko, no? Ito po isang uri ng resistor, ano? Chipset resistor, no? Microchip na resistor ang tawag dito. Kaya ito, okay. Ayan po ha. Ipagpapatuloy po natin yan hanggang sa makarating tayo sa mga modernong kagamitan ngayon, ha? Ulitin ko, ano nga ba? Daming iniwan ni cellphone. Daming kumbaga, hindi ko man masabi yung word na nasagasaan kasi hindi naman natin kailangan yung nasagasaan. Tayo mga Pilipino lang nakakaintindi nun. So, marami hong na-upgrade. Ano? In-upgrade. Sa Tagalog ng upgrade. Ha? Mga nababago. Ano? Ibig sabihin, ina-upgrade. Okay, ina-upgrade ngayon. Ano? Pero, ulitin ko ha. Kaya ho, itinuturo ko ito at ginagawa ko kung isang content para matutunan nyo hanggang sa makarating kayo sa magiging isang technician ng cellphone. Ano? O yan, dyan ho tayo nag-umpisa. At ito po, tatapusin ko natin sa content na ito, tatapusin natin ang piyesang pamilyang resistor. Kasama na ho dyan ang mga tinatawag nating pagtitester. Okay, siguro naliwanagan kayo ha. Ulitin ko, balikan ko, madaling-madali lang. Ang electronics ay nanggaling sa tinatawag nating daluyan ng kuryente. Daluyan niya ng kuryente. Diyan sa mga gadget na yan, dumadaloy ang kuryente natin. Mayroon tinatawag na conductor and semiconductor of current. Sa English, ang Tagalog ng current po, yun ay yung lakas, yung puwersa, current na dumadaloy. Kagaya ng nasabi ko nga ho sa inyo, mayroon tayong, ulit-ulitin ko, baka sabihin nyo, paulit-ulit ako, mayroon tayong tinatawag nating power cord extension. O mayroong tinatawag na power, lakas, na tinatawag nating, game. Okay na? Ang ibig sabihin ng current,
Kagaya nga sabi nga sa mga nagbabalita, nako, malakas ang ulan sa lugar na ito kasi ang mga tao hindi makatawid sa isang sapa o isang ilog kasi ang current ng kuryente, ang current ng tubig ay malakas. Sa Tagalog nun, ang daloy, daloy current ng kuryente o current ng tubig ay malakas. Maaring matangay, maaaring maanod. At ngayon dito, pagdating dito sa atin, pagdating sa electronics at pagdating sa kuryente, conductor of current, ibig sabihin ng voltahe, mataas ang daloy ng voltahe at mababa ang daloy ng voltahe. Ulitin ko yan yan ang paglilinaw ng ating ginagawang pagtuturo o yung tinatawag na pagbabahagi, pagtuturo ng piyesang semiconductor at computer parts. Nandiyan po yan sa aking content na inilalagay ko po yan dyan sa description, no? At ngayon po ay dito tayo, ilalagay ko po sa mga, nilalagay ko palagi yan, nakalagay dyan, #electronics, pamilyang resistor. Tapos ang nakalagay dyan, ang tinatawag nating pagbabahagi, pagtuturo ng semiconductor at conductor of current. Sige. Okay, muli. At yan ang paglilinaw na ginawa ko po ngayong sa content na ito. Mayroon tayong dalawang dinadaluyan ng kuryente. Ang tinatawag na conductor of current. Dumadaan po dito sa mga kable na to. Ito, pakita mo itong Krisya na ito. Ito, mayroon dumadaloy ngayong kuryente ito. Ang tawag diyan sa part na yan o piyesang yan, ang tinatawag na conductor. Conductor. At itong namang mga piyesang ito, ang tawag naman ay semiconductor. Okay? So, sa conductor of current, madali. Bumili ka lamang dito, sukatin mo lamang yung wire, so pwede mo lang padaluyin yung kuryente ng ibig mong padaluyin. Pero pagdating dito, ito ang dapat mong unawain, ang semiconductor. Maliwanag po ang semiconductor. Yan ang dapat ninyong unawain o kilalanin. Okay? Ngayon, ay tayo ay uumpisa na uli. Tatapusin ko po ngayon itong content na ito, ang tinatawag nating pamilyang resistor. At susunod na content, ang susunod na video natin, ang toro mo Krista, ang susunod natin ay capacitor. Ngayon, iisa-isahin ko po ngayon dito. Iisa-isahin ko po yan. Sundan mo ako, Trisha, yung kamay ko, sundan mo. Iisa-isahin ko po yan. Kukunin muna natin ngayon itong si tester. Eto na. Kita ba? Ito. Kukunin natin si tester. Ito na ang taga-husga o judge ng tinatawag nating yes. Okay. Titesterin na natin isa-isa ito At ito na ang nagsasabi ito na ang nagsasabi ng tinatawag nating sabi nila, alisin natin yung sira, walang sira. Wala hong sira. Pag sinabing tinisir, sira na sir. Wala Aalisin ko, lilinawin ko po ngayon kung ano ang findings result. Sa English, findings result o resulta matapos nating matester. Si tester ang magsasabi kung ang mga piyesang ito ay mayroong 5 findings sa 5. Ulitin ko isusulat ko po yan maya-maya. Okay. Ulitin ko Tapat mo dito, Krisha. Krisha, tapat mo dito. Ito po pamilyang resistor Nagawa ko na rin po ito nung una kong upload. Ito po yung pamilyang resistor. Itututok mo, Krisha, sa bawat aking ituturo Sa pamilyang resistor, ulitin ko sa pamilyang resistor o mga resistor, kagaya nito, ay mayroong dalawang klase. Dalawang uri ito. Uri ito, dalawang uri. Ito yung pangalan
Sa fix, uri ng fix resistor ay mayroon tatlong pangalan. Okay na? Okay, ulitin ko ha. Ang pamilyang resistor may dalawang uri. Ang uri nito, sa Tagalog, inuuri natin, sinasabi natin, isang fix, ibig sabihin, nakapix po yan sa dalawang paa, dalawang terminal. Ulitin ko ha, sa dalawang terminal. Fix. Yung isa ko ay variable. Ang variable. Ito yan, mga fix. Pakita mo ito, Krisya, Sa fix po natin, mayroong carbon, pangalan ng resistor. Sa fix, mayroong carbon color coding resistor. Ito po yun, itong hawak kong ito. Ayan. Pakita mo, iso mo lang, para makita nila. Itong hawak ko, ayan. So, ang ibig sabihin, dalawang terminal, kapag fix, iso mo lang. Ayan, iso mo. Okay. Ang pangalawa, ang meka. Ito, kulay puti. Ayan, meka, Ito, meka. Ito yung carbon. Nakita ba, Risha? Ito yung meka, ito po yung meka, dadalawa ho rin ang terminal niyan. Ang pangatlo po ay ang tinatawag, pakikita mo ito, ang wire 1. Wire 1. Ito po yun, wire 1. Nakikita ba ito? Wire 1. Ito po yan, dalawa rin ang terminal. Ngayon, pagdating po sa variable, ito yung mga variable, yung pangalawang uri. Ito pangalan, ito uri yan, klase Klase, dalawang klase. May tatlong klase po, carbon, meka, wire 1. Sa variable control resistor, variable control resistor, ay mayroon hong tatlo. Ito po yan variable Pakita mo ito, Trisha Okay. Ito po, may tatlong paa. Paa hindi naman, alsin natin. Terminal po yun, alsin natin yung paa Tatlong terminal. Nakita. Dito po yan Pakita mo Risha, ito. Ito po yan Ang tawag dito ay potentiometer variable control resistor. Ano ang Tagalog ng control? Hindi ko na kayo bibitinin. Ang control ay limit o tagapaglimit ng kuryente o ng signal o ng volume. Yun po ang trabaho ng pamilyang resistor limit flow of current o tagapaglimita sa daloy ng kuryente. So, ang sunod po, ay ang tinatawag na trimmer. Pakita mo, may tatlo din siyang terminal connector. Ito yung trimmer, Nakikita ba? Ang pang-anim, sliding, potentiometer, variable, control, sliding, variable, control. Ito yung sliding, Ito lang. Sa ngayon, ito po yung aking pyesa na ipakikita sa inyo. May tatlo din siyang terminal connector. Kaya ang lagi wala ditong tinatawag na paa, Yung paa ay sinatawag natin sa tao lang yan. Hindi yung sa pyesa. Okay, ayan po yan yan yung 6. Lahat po yan ay ating padadaanin ngayon dito kay tinatawag nating multi-tester. Ano nga ba si multi-tester? Ito po ang tinatawag nating tagapaghusga o judge ng kuryente, pyesa. Ito magpa-findings, sasabihin nito yung 5 findings. Ano yung 5 findings, Sir John? Ano yung 5 findings? Susulat ko rito, Okay, ngayon, ito po, ito si multi-tester. Isang tools ng isang technician na napakahalaga. Okay. Ulitin ko, babalikan ko bago po natin ang pamilyang resistor ay may dalawang klase, dalawang uri. Ang fixed resistor ay binubuo ng tatlong pangalan. Capacitor, carbon, color coding, reading. Binabasa sa pamagitan ng kulay. Meka resistor, wire 1 resistor. Sila po yung fixed resistor. Ito naman po yung variable resistor, meron po siyang tatlo rin, ang potentiometer, variable control resistor, trimmer variable resistor, at sliding control variable resistor. So po yung tatlong pamilyang resistor, 10 yung 6, Okay, lahat po sila
ay ating titisterin lahat ngayon. Okay, so ito po ha, atin na pong susuriin o titisterin na nung yung tinatawag nating mga piyesang pamilyang resistor. Nakikita ba ito? Kita ba ako? Kung sa ibaba mo lang ha. Uy, ayaw mabura. Uy, ayaw mabura. Ba't ayaw mabura? Okay. Okay na? Ito na? Okay. Balikan uli natin ha. Nang mas mabilis lang. Ito yung na-content ko na ito, na-upload ko na ito. Ang pagbabasa ng multitaster sa tinatawag nating ohms reading. Ang tinatawag nating ohms reading. No? Paano nga basahin sa multitaster ang ohms reading? Iba po yung resistance reading sa ohms reading. Ang ohms reading ay inia-apply. Ayun, Tagalog, English na naman. Ibig sabihin, ang ohms reading ay para sa tinatawag nating mga resistor na may ohms value. Ohms value. Okay. Ohms reading times 1. Ito, sa tester times 1, times 10, 1K, 10K. Ayan Ngayon, ito, pang-multiply yan, pang-times yan. Babalikan ko ito, Kung tayo ay magbabasa times 1, times 1. Okay, babalikan ko ito at lilinawin ko mabuti ito para maintindihan ninyo, Ito yung na-upload ko na doon sa mga nauna kong content sa inyo. Okay? Simula sa 0 hanggang sa 2 ay may 0.2. Nakita ba, Krisha? 0 to 2, 0.2. 0.2, so laging umpisa tayo sa 0. Kasi nga, pagbabasa natin ng number, lagi tayong nasa 0. Okay. 0. Nakita ba yung page ko? Hindi mo pinakikita yung page ko? Okay. Kailangan nakikita rin yung aking page para pogi yung dating. Okay. 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. Nakikita ba, Krisha, itong ginagawa ko? Malinaw ba? Pagka isum mo, pagka hindi nakikita. Okay. Pagdating sa 1, ganun pa rin. 0.2 pa rin, 0.2, 0.4, 1.2, 1.4, 1.6, 1.82. Okay? 2.5, may bracket, Di ba sabi ko sa inyo, may bracket, may hangganan, Simula sa 2 hanggang sa 10, 0.5 ang bawat bilang ng isang scale. Sa English, scale ang tawag yan. Kaya nga ito ay scale plate Scale. 2.5, 3, 3.54, 4.55, 5.56, 5.57, 6.7, 6.5, 7, 7.58, 8.59, 9.5, 10. Okay? May bracket ulit doon. Simula sa 10 hanggang sa 20 by 1 ang bawat isang guhit o scale. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20 galing sa 50 by 2. Okay. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 42, kulang pala ako ng isang guhit. 42, maglagay tayo ng isang guhit para maging 5, Okay, yan. So, 40, now, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Okay? So, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. By 5, simula 50 hanggang 100. By 5, simula 50 hanggang 100.
So, 100 by 20. 120, 140, 180, 160, 200. No, lahat naman tayo siguro magaling magbilang, ano? Mga Pilipino, grade nga lang, tinuturuan na magbilang. Ang itinuturo sa atin, alphabet, kulay, at saka number. Yan ang kailangan nating pag-aral mabuti. Hindi naman kailangan natin magaling mag-English. No? Mag-English tayo, mag-English. Okay, 200. Doon na tayo, by 20. 120, 140, 160, 180, 200. Okay? Ayan. So, pagdating dito, kung mapapansin ninyo dito sa tinatating multitaster at dito sa tinatawag nating layout nitong ating nasa whiteboard, meron siyang maiksing kalahating guhit. No? Kalahating guhit. Ang basa doon ay 250. No? By 50. Ang pagitan nun, by 50. Pagdating doon sa tinatawag nating kasunod na guhit, may mataas na tatlo. Ang tawag doon ay by 100. By 100. So, 300, 400, 500. Tapos, mayroon tayong by 500. Bago mag 1K. No, 1K. Tandaan nyo, 1K, ha? So, ibig sabihin ng 1K, kahit sa pera, pag sinabing, may 1K ka. So, ibig sabihin ay may 1,000. Ano? Pagkatapos, 1,000, 2,000. Na? 1K, okay. 3K hanggang million. Ano? Ayan yung magiging resulta. No? Yung ating pagbabasa ng kulay. Ano? Ohms reading. At ito siya tinatawag nating mga resistor. Na? Sa resistor yan. Pagdating sa capacitor, pakita mo dito, Krista, hindi ohms ang basa, hindi ohms. Hindi natin babasahin yan ng ohms sa tester. May tamang pagbabasa yan. Pagdating natin dito sa capacitor, hindi ohms ang basa sa capacitor, Hindi ohms. Ito lang yan sa pamilyang resistor. Okay? Okay, eto na. Umpisa na natin. Ang una nating babasahin ay itong si carbon. Itong si carbon. Kasi ito si carbon ay kulay. Ito yung sinulat ni Krista. No? At ito ay babasahin ko at hahanapin ni Krista kung saan yung kanyang number. Ito po yung si carbon. Ayan, meron tayong, papakita ko meron tayong, ilan ba itong sinulat mo ito, Krista? 8. Saka 8, color coding. 8, hanapin mo dyan. 8. Okay. Yung 8 yan, nandito yan, kay carbon. Okay. Una nating babasahin, itong medyo malaki. Ang tawag nga sa laki ng tinatawag nating resistor, ang tawag dyan ay ang tinatawag na watts. Okay, so ang laki, sukat ng isang resistor ay ang tinatawag na watts. Yan yung tinatawag nating size. Nailagay ko na doon yan sa unang content na in-upload ko sa FB, sa YouTube at ni-reels ko, Ang tawag sa laki ng resistor ay ang tinatawag nating watt. Okay, meron tayong 1 watt, 5 watt, Mayroong 3 watt, 1/4 at 1/2 watt. So yung laki yun, yung laki, O ngayon, may hawak akong carbon resistor. Unahin muna natin si carbon resistor. Ang isusunod natin ay si mecha, si wire wand, susunod natin si variable, at si trimmer. Ganon si sliding. Pag natapos na ito, itong si resistor, ang susunod na content namin, ang susunod na video namin ay dito na tayo sa kay capacitor. Okay? Ngayon, balikan natin, Okay. Okay. Magbabasa ako ngayon, Babasahin ko ngayon ang kulay. Okay. Makita mo ito. Okay. Ano nga ba yung kulay? Krista.
Kuha mo. Push mo. O, yan ha. O, yan ha. Ito yung kulay o yung color coding. Babasahin ko ha. Meron tayong kulay mismo ha. O, yan. Sundan mo ako, Krista, dyan. Tingnan mo ito. Ano? Diyan sa sinulat mo. Okay. Babasahin ko. Gagamit ako ng pampalaki ng mata. Na? Pampalaki ng mata. Ayan. O, lumaki yung mata ko. Ano? Ha? Okay. Eto. Lumaki yung mata ko. Laki. Ang sinasabi ditong kulay, ang first color, ang first color natin ay orange. Meron dyan? Krista? Orange. Meron. Sumunod na kulay ay white. Para tayong nasa peryaan. Sumunod ng white ay black. Tingnan mo dyan kung meron, ha? Sumunod ay gold. Okay. Ngayon, lalagyan natin ito ng, i-push nga muna. 1. Okay. Go. Okay na. Okay. So, meron tayong first color. Second color. Third color. At fourth color. Ha? Okay. So, first, second, third, at fourth. Okay. Okay, papaliwanag ko ha. Yung first color, second color, at third color, itong third color, lahat zero ito, multiplier. Sinasabi dito ha. First, second, third. Ha? Kaya yung third color, mababago, hindi number. Ulitin ko, nakikita ba, Chris, sa video? Hindi number, ha? First color, second color, third color. And then, fourth color, tolerance. No? Maliwanag na po, maliwanag na. O, babalik natin, ha? Okay. Punta tayo sa first color. Okay. Ano nga yung binasa natin kanina? Ito. Ang first color ay orange. Pakita mo, Krisha, para makita ng ating mga nanonood. Ang second color ay white. Okay. Ang third color ay brown. Ang fourth color ay gold. Okay. Alam natin yung gold, ito po ay tolerance. Sana? Tolerance po yan. Hindi yan natin isasama sa bilang. Ang tolerance kasi pwedeng lumampas ng konti, pwedeng kumulang ng konti. Ha? Nakikita ba mukha ko? Ay, pakita. Push muna. Sige. Ang tolerance, nakita ng mukha ko. Ang tolerance ay pwedeng kumulang ng konti doon sa reading natin at pwede namang sumobra ng konti. Okay, yan ay ibig sabihin ng tolerance. Nakita ba yung mukha ko, Tricia? Ayan na, nakikita na ha. Linawin ko ha. Okay. Ayan ha. Meron tayong kulay. Ang unang kulay na nakita natin dito. Nakita ito, Tricia ha. Kita ba? Orange, white, brown, brown, at saka gold. Okay, nanambera natin ha. Nanambera natin. Nakita natin dito ha. Kita mo ito ha. Ang orange natin, ayun yung orange ay 3. Ayan, 3. Ang white po, yung ating pangalawang kulay ay white ay 9. Okay. Ang brown natin, first color, second color, number. First color, second number. Ang third color, ito po yung multiplier, yung tatawag kong multiplier.
So, ipag multiply po, puro zero ang dadagdag natin dito. Ang brown ay mayroong isang zero, kaya ilalagay natin ay zero, hindi yung 1. O, ito hindi yung 1 ha, yung zero pagdating sa pangatlo. Yan ang pagdating sa pangatlo. Malinaw ha, malinaw. Okay, ito po ay pagsasama-samahin natin ng total. Equals, hindi po yung 3 plus 9 plus, hindi po ha. Gawin po natin dito, pagawin natin dito, ay pagsasama-samahin. Pag pinagsama-sama natin lahat yan, magiging 390. Ngayon, ulitin ko ang nakuha ay 390. Krisha, pakita mo ito. Kapag na total natin, ay pumatak sa 0.001 to 999, malinaw po ito. Ito pinapakahalaga ha. Ito pong content na ito ang pinakamahalaga sa lahat kaysa doon sa mga nauna. Pag pumatak po siya ng 0.001 hanggang 999, dito po ay mababa lang. Ohms lang po. Yung symbol ng omega, nakikita ba, Krisha? Pati mukha ko nakikita. Ohms lang po ang tawag dyan. Pero kung yung pumatak ng 1,000 o 1K, K po ang ilalagay natin, Nakikita ba, Krisha? So, ngayon, pumatak po siya doon sa 399. Wala pa siyang 1,000. Ang symbol lang po natin ay makikita ay ohms. Yan po ang symbol. Mahalaga po yung symbol na yan pagdating po dito sa board o doon sa diagram, yung schematic diagram. Kasi hindi po maisusulat yung buong ohms, kundi yun lang po. Pag nakakita kayo ng ganitong symbol, omega po yan, ohms. Nakikita ba? Krisha, pati mukha ko. Kita? O, yan po. So, ibig sabihin, itong 390 na ito, babasahin ito ngayon ni tester. Okay? Babasahin po yan ni tester ngayon. Ilalagay ko si tester dito. Okay, para makita natin at basa natin. Ito po pinaka-importante sa lahat Papakita mo ito, Krisha O yan, na total po. Kita ba? Kita ba itong nasa baba? Ayan, hawak ko pa, hawak ko. Okay. Ulitin ko Kapag mababa ang value o halaga ng tinatawag nating resistor, mababa, 390 lang. Ayan Ang range position natin, ito po ang ohms reading o range position na tawag. Ulitin ko range position. Idadagdag ko na po dito Range position, ohms reading. Okay. Yan po ang range position. Ang times 1, ito po yan. Pakita mo sa tester Ito po yan. Times 1. Alagay ko Times 1. Yan. Sa baba, times 1. Kita ba? Times 1. Times 10. Ayun po yun, Selector position, Times 1K, ayun po yung 1K, Times 10K, ayun yung 10K, ito yun, Ito po yan. Ulitin ko, Ayan malinaw. Itong nasa taas na ito yung nasa scale number. Ito po yung nasa taas, Yun yung nasa taas na yan. Kita ba, Krisha? Pati mukha ko, kita. O, sige. O, kita ba? Okay lang, kahit na hindi makita yung mukha ko, basta nakikita yung tester, Basta nagpapaliwanag ako. Ulitin ko, Ulitin ko. Ito po yung nasa taas na to, ito yung scale plate o scale resistance ohms reading, ohms reading. Ito po yun. Ito po yung range position, sa tester, Ito yung sa range position. Times 1, times 1K, times 10, times 1K, at times 10K. Maliwanag na, maliwanag, Okay, itong content na ito, itong video na ito ang pinaka-importante. Ito ang hinihintay ng lahat. At ito dito nyo makikita ang tamang pagbabasa ng multi-tester. Sabi ko pwede tayong magkamali. Pero si tester, hindi pwedeng magkamali. Ulitin ko, binabasa ni tester ay number, hindi po kulay Kaya ang ginawa natin, tayo nga ang gagawa. Sabi ko tayo ang gagawa. Kaya ginawa natin, yung kulay, ipakita mo, Krisha, ay nilagyan natin ng number para mabasa ni tester. Maliwanag Tagalog na Tagalog Kaya ang nilagyan natin ng number,
Kaya nag-total siya ng 390. Na? So, 390. So, tumama lamang siya sa 0.001, sumababa pa lang yung kanyang reading. Bababa. Ano? Yung ating tinatawag na readings. Nasa na nga ba yun? Ayan po ha. Ayan na. Yan ang mga laging total ha. Laging total. Babasahin po yan ni tester. So, siyempre, tayo magbabasa. Ano? 390 ohms. O, ilalagay natin ang range position sa times 1. Pakita mo, Krista ha. Krisha ha. Ayan, pakita mo sa times 1. Times 1 ha. Okay, ito hawak ko po ha. Hawak ko pa. Ngayon, sa bahagi ng multi-tester, bago kayo mag-tester na, bago kayo mag-tester ng isang resistor o anumang pyesa na mayroon kayong binabasa, ay lagi po kayong magsishero. Ano? Yung pointer, ito yung pointer, makita nyo, gumagalaw ha. Yan tawag po, hindi pumapalo ha. Asin natin yung salitang palo. Yan ang pointer. Kailangan ang pointer po ay nasa 0 to 0 adjustment. Ito po yung ating, nakikita ito? Itong knob na ito. Ha? Ito po ang ating pipihitin para mag-zero. Pero bago natin pihitin, paulit-ulit ha, ay pagdidikitin natin yung pagkabilang tip ng test prob, yung positive at negative. Nakikita, Krista? Ayan, pihitan. Nakita niyo, gumalaw na yung pointer. Ha? Wala siya sa 0. Nakita niyo? Wala siya sa 0. So, ating pipihitin yung 0 ohm adjustment. Habang pinipit natin yan, makikita ba, Krisha? Ha? Gumagalaw po. Nagsisiro po siya, ha? Nagsisiro. Ayun, nakita nyo, nagsisiro. Ayun. Nakikita ba, Krisha? Nasa 0. O yan, nasa 0 na, ano? Ha? Kita dyan. Okay, ayan. Ayan na po. Asin natin yung tip pagdidikitin. Ulitin ko, kapag mag-tester kayo ng mayroong reading, na may ohms reading, kailangan lagi kayong nasa 0 to 0. Lagi kayong nasa 0 to 0 kapag kayo ay mag-reading. Okay. Ngayon, andito na tayo ngayon kay 390 na resistor, ni carbon resistor. Orange, white, brown. 390 equals 390. Okay. Ngayon, nasa times 1 siya. Kita ba, Krisha? Nasa times 1 siya. Itong gagamitin natin dyan. Itong times 1, bibilugan ko. Yan ang gagamitin natin. At babasahin natin, 0 to 2K. So, 390. So, para mas madali, siyempre, dito na tayo sa 50. 100, 200. So, kita ba, Krisha? Nandito yung 300. So, dapat doon binasa, doon pupunta yung pointer sa 390. Okay? Maliwanag? Okay. Ito, papakita ko na ha. Paghawak ng resistor, ng terminal, fix nga, dadalwa lang, fix ha. Paghawak nito, isa lang ang hahawakan mo. Isa lang. Pwede. Sir, pwede bang magkabaliktad dyan? Wala bang polarity? Pwede ha? Pwede. Pwedeng si black, pwedeng si red. Ng tip, ng test prob. Kita ba, Krisha? O yan, isa lang hawakan mo. Yung isa sa handle. Okay? Sa handle. Okay, kasi baka pati ikaw mapasama, mapalo ka. O ayan, hindi. Joke lang yun. O ito ha. Ayan. Tapos, ididikit mo na yung tip ng test prob. Tutok mo na dito, Krisha, sa tester natin, Dito muna. Kailangan sa 390 siya makapagbasa o basahin niya. Ay, yung 300 ha. Kita ba, Krisha? Ito yung 300. Yan. Okay. Tutok mo ngayon dito. Kung kinakailangan isum mo dito, ha? Ayan, hawak ko na ha. Okay. Kita ba? Tama. Okay. Ngayon, ididikit ko na. Ididikit ko na doon sa paa ng terminal ng carbon resistor, yung isang tip ng test prob natin, ha? Okay. Nakita nyo? Nakita nyo?
Basa? Nakikita? Ha? Ayun, 390 ha. Ulitin ko ha, hawakan ko ha. Isa lang hawakan ko. Ididikit ko lang. Ayun, 390 ho. Oh. Tumama ho yung 390. Ha? Sa times 1, 390 ho ang nabasa ni tester. Ayun, oh, gumagalaw pa ho. Ha? Ulitin ko. Oh. Nakikita ba? Kita? O, ayan ha. Ulitin ko. Ayan o, gumagalaw. 390. So, tama po yung pagbabasa natin ng kulay. Pagpapalit natin ng kulay sa number at tama din yung pagbasa ng tester. Okay? So, maliwanag. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Itong ating tinatawag nating pagbabasa ng resistance ohms reading. Okay? O, ngayon, babasa pa tayo ng isa. Kukuha pa ako ng isa. Hanapin mo dyan. Hanapin mo dyan, ha? Babasa pa ako ng isa para malaman natin. Isa pa. Okay. Si carbon ng ating binabasa, ha? Okay. Buburahin muna natin itong eraser natin. Go na. O, sila, play mo na. O, ito ha, ito. Hanap ako ng pampalaki ng mata ha. Ang sabi dito ay brown. First color, brown. Second color, red. Ito po, first ha. Third color, red. Okay. Ang fourth color, gold pa rin. Tolerance yun. So, hindi na magbabago yun. Okay. Lagyan natin ng number. Kasi sabi ni tester, number na yan brown, 1. Krista. Meron dyan. Okay. Red, 2. First color, second color. O, pagdating sa third color, ano ilalagay natin? I-multiply, pagdadagdag, 2 0. Ayan na ha. Ayan. Hanggang dito tayo para maintindihan nyo ha. Kita ba, Krista? 2 0. Ang total niyan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Wala na akong commercial pang mahaba-haba ha. Okay. So, magiging total is 1,200. 1,200. Itong 0 na ito, aalsin natin yan. Kasi 1,200, understood na lalabas dyan yung K. Kasi nasa 1,000 na tayo eh. Pakita mo ito, Krista. Isa. Understood na lumabas na yung K. So, ang ilalagay natin ay K ohms. Ibig sabihin, 1.2 o 1,200 K. Nakuha nyo? Ibig sabihin, ulitin ko, brown, red, 2 0, 1.2. So, yun na, doon na pumatak yung K. Hindi na natin isasama yung 0. Ang ilalagay na lang natin ay yung symbol na K ohms. Maliwanag ha? Ilalagay na natin ay symbol na K ohms. Ngayon, paano naman sir sa tester yan? Hindi, ang gagamitin naman natin dyan ay yung may K. 1K. Yan naman ang ating gagamitin. Ilagay natin sa 1K yung selector. Okay. Kagaya ng sabi ko kanina. Bago kayo mag-tester o magbasa ng ohms reading, lagi nyong isi-zero. Yung tinatawag nating ohms. Zero natin. Nakita mo yung printer, gumalaw. So, wala sa 0, di ba? So, ilalagay natin sa pipilitin natin yung ng adjustment ng ohms para magkaroon ng 0. Okay. Ngayon, dito na, marami ritong dapat malaman ha. Ang ibig sabihin ng times, sa four fundamental of mathematics, English yun ha. Ibig sabihin, ano ba yung four fundamental of mathematics? Ang four fundamental of mathematics ay yung pagdadagdag, pagbabawas, pagdidivide, at pagmumultiply. So, ang ibig sabihin ng times ay multiply. Okay? Times natin. 1K. Ngayon, pasok tayo sa 1K.
So, parin natin ng 1K, no? So, kapag 1K, dito pupunta yan. Yung pointer, Krista, pakita mo. Itong pointer, doon pupunta. 1 times 1K equals 1K. Ulitin ko 1 times K equals 1K. So, ibig sabihin, sa 1 ng resistance, sa ohms reading, doon pupunta yung pointer sa 1. Pakita mo doon pupunta sa 1. So, 1 times 1K equals 1.2K. So, nadun yung 1.2. Nadun yung 1.2. Tama kaya yung sinabi ko? O ako ay tatamaan? O hindi ako tama? O may tama ako? Okay, siserohin. Okay, nakasero na Nakita ba, Krisa? Nakasero na. Okay, lalagay ko ulit yung isang test probe sa isang terminal at lalagay ko yung isang test probe doon sa isa pang terminal. Okay. Nakita mo, nagalaw nagalaw yung pointer Gumagalaw at tumatama doon sa 1.2. No? Nakita mo? Yon. 1.2. Ayun, nakita mo, Krisha? 1.2. Tumama. Tama sa reading, yun, 1.2 Ulitin ko, 1.2. So, doon sa nakuha ating resistor, color coding, brown, red, 1.2 kilo ohms. Ulitin ko, 1.2 kilo ohms. Tinister natin, nilagay natin sa times 1 ang range position ng tester, nilagay natin, at tumama siya doon sa 1.2. So, ibig sabihin, ang findings ng tester natin ay naandito na yung findings katapos nating matester. Ang findings natin ay, pakita mo, Krisha, good resistance reading. Good. Ano yung shorted? Ano yung open? Ano yung leak? Ano yung burnout? Okay, ipaliliwanag ko po sa inyo sa mga susunod na content itong tinatawag nating result ito ng ating findings. So, ang kinuha ko lang natin ngayon ay yung lahat ay good findings. Dito po sa isang ating pyesa na may kulay na 390, ang good findings pa rin po ang binasa ni tester. Good findings pa rin. Okay? Yun po, si carbon resistor pa lamang ang ating nababasa. Ngayon, sa susunod natin, ipagpapatuloy natin ang pamilyang resistor sa pagbabasa ng multitester. Ang isusunod natin, ngayon madali lang naman ito Okay, si Mika naman. Ito po si Mika. Ayan, si Mika, nakikita ba? Tapos na tayo kay carbon, Okay, si tester naman. Ngayon, si Mika, hindi siya si color coding, Kaya buburahin natin, i-erase natin, wala na tayong color coding dito. Wala na tayong first color, wala na yung fourth color, wala nang food color. Finding result na ang mayayari. Okay, siguro naman paulit-ulitin lang natin yung panunood para maintindihan nyo. Okay, na kay Mika tayo Pakita mo, Krista, na kay Mika. Si Mika, babasahin natin kasi si Mika, mayroon na siyang pakita mo, may number na siya. Pakita mo dyan. Ayan, pinakikita ni Krista. May number na siyang, basahin mo, Krisha. Simula dyan. Basahin mo. Malabo. Hindi, sige. Yung malinaw na mo. 5W. 5? Okay. 5 watt. Laki yun, size. Tapos? 200. 200. Nakikita ba dyan sa video? Kailangan makita sa video. Akong hahawak. Kita? Kita na? Dito kita. 5W K
J. So, kilo, jumper, na? Okay. So, yun. So, hindi na tayo dyan nagbasa ng color coding, kundi binasa na meron na siyang nakamarka, doon sa kay Mika, may nakamarka na. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito, edi susundan na lang natin yung tinatawag na pagbabasa ni tester. Paano binabasa ni tester? So, ang sabi dito, 200K. DK. So, 200K. So, nandun yung 200. So, ilagay natin sa 1K. Nandun sa 1K. Nakita ba? Sa 1K. So, isi-zero natin. Ayun, naka-zero na sa 1K. So, dapat magkaroon siya ng 200. Nasaan yung 200? Ayun yung 200, 200. Okay, hawakan ko yung isang terminal at yung isang terminal lagay ko. So, nakita. 200, ayun, Tama? 200, O, yan. Pakita mo. Ayan, 200. Ulitin ko, Iko-connect yung isang terminal. O, yan. 200, di ba? O, yan po yung pagbasa. So, madali na kapag binasa si Meka. Madali na. Hindi na color coding. Si color coding lang ang medyo mahirap. Okay, madali na. So, susunod na lang natin dito ay si wire 1 pagkatapos si potentiometer doon sa susunod na content natin. Tatapusin ko muna po ito at medyo inaantok na yung aking mga... Okay, so maliwanag po babalikan natin yan. Ulit-ulitin lang po ninyo at yan po ay inyong matututunan. Marami pa ho, marami pagbabago, marami pa ako ipapaliwanag sa inyo. So muli, magandang araw at maraming salamat. Gabayan tayo ng Diyos. God bless po. Salamat.